Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today ay ano ang kahalagahan ng kasama natin ang Diyos, at mayroon po tayong concept na omnipresence. Omnipresence is the doctrine that God is present everywhere at all times with His whole being. He does not have size, boundaries, or spiritual limitation like creatures do. It means that God is not partly here and partly there. He is fully present in all places and all the times, yet His presence is not always the same. He dwells in judgment in hand, in sustaining power over creation, and in covenantal intimacy with His people, though we cannot always perceive Him. He is never absent. He is near broken-hearted and dwells richly with those who seek Him. At makita po natin ito sa Jeremiah chapter 22 verse 23 to 24. Ang sabi po dito, I am only God mentally. He declares the Lord, and not a God far away, who can hide in secret peace and that cannot see them, declares the Lord. Do not I'll heaven and earth. At ngayon naman po, share ko naman po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Simulan po natin sa ating teaching. Sa first teaching po, God is present every place at all times. So, yung Panginoon sa Kristo po natin is present po siya sa lahat ng pagkakataon na pwede siyang makita, and syempre na nararamdaman natin siya. Lagi siyang nasa tabi natin sa parati natin ginagawa. Ngayon naman po sa second teaching po tayo. Please, God omnipresence is our daily comfort. So, presensya po pala ng Panginoon sa Kristo sa buhay natin is palagi natin siyang nararamdaman, and syempre siya yung daily comfort ng buhay natin. Ngayon naman po sa third teaching na tayo, God is our most intimate relationship. So, yung Panginoon sa Kristo po pala, meron po tayong intimate relationship with Him, na siya na nagdudugtong sa relasyon na mayroon tayo sa Panginoon. And syempre ngayon, dadako na tayo sa ating application. First application, say no to Satan temptation. So, palagi tayong humindi sa temptation na ibinibigay sa atin ni Satan. So, palagi natin tatandaan na pwede tayong tumanggi sa lahat ng bagay na nagagawa natin. And we all have to do is to say no to Satan. Ngayon naman po sa second application na tayo, seek God's presence through quiet time. So, every time na gusto nating maramdaman yung presensya ng Panginoon sa Kristo, syempre kailangan nating manalangin sa tahimik na lugar na manghihingi tayo ng tawad sa Kanya and pasasalamat. And syempre minsan, yung mga tao sinasamahan na rin nila ng hiling yung pananalangin nila. Ngayon naman po sa third application na tayo, show your faith by being fearless. So, ipakita natin yung pagsamba natin sa Panginoon, yung pananalig natin sa Kanya nang walang kinakatakutan. Kasi kung makikita ng kalaban or ni Satan na may takot tayo sa pagsamba sa Panginoon, ititempt niya tayo na hindi na dapat pasambahin ng ating Panginoon. Ngayon naman po sa ating discussion na tayo, in what ways does God omnipresence give you peace or encouragement in difficult times? So, for me, gumagawa pa ang Panginoon sa Kristo ng para mas maramdaman ko yung Kanyang presensya, hindi lang sa pamamagitan ng pananalangin, kung hindi sa pamamagitan na rin ng mga kaibigan na nakapaligid sa akin, na mas pinapaalala nila sa akin na kasama ko ang Diyos sa lahat ng bagay. Ngayon naman po
sa ating alternative question na po tayo. What have you learned from this devotion? So, natutunan ko po sa devotion na to na mas masisik natin yung presence ng ating Panginoon, lalo na kung nasa quiet time tayo with Him. Ngayon naman, alternative question pa rin po tayo. How can you practically apply our devotions? May apply ko po itong devotion na to sa buhay ko sa pamagitan ng pagkakaroon ng mas strong bond sa Panginoon sa Kristo. Hindi lang basta yung presence niya yung hahanapin ko, kung hindi na rin mismo yung salita na kailangan kang matutunan mula sa Kanya. So, ayun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.